Hello guys, welcome to my video. And in this video, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking US journey timeline. So yun, syempre gaya ng iba, it all started when pandemic hit. Marami tayong mga na-realize na mga bagay-bagay, one of which was to go back to nursing. So I took and passed the NCLEX exam last May 14, 2022. And then after that, I got an offer sa Advanced USRN na sobrang salamat talaga kasi kinonsider nila yung aking application kahit na yung gap ko is 10 years sa bedside. So yun, mga June 9, 2022, I signed the offer letter. And couple of weeks after, na-process na yung I-140 ko. And then after that, nakuha ko na yung priority date ko ng June 23, 2022. And then I took and passed the IELTS exam September of 2022. Nakompleto ko yung DS-260 ko at saka yung pag-submit ng mga documents ko sa NVC ng last week ng October 2022. And then after that, DQ'd na ako ng November 9, same year, without me knowing na DQ'd na pala ako. So, nalaman ko lang siya the following year. So after several emails, pagtatanong, inquiry, ganyan-ganyan, yun, nalaman ko following year na. Tapos nagpa-medical ako, December, okay naman lahat. And then after that, I received my interview date through mail ng March 25, 2023, na sobrang medyo tumagal. It took like 4 months, na usually naman 1 month. For some reason, medyo matagal talaga magbigay ng interview date sa Middle East. So, hindi ko alam kung anong reason. And then, after that, yun nga, yung interview date ko is May 24, 2023. Pero sa kasamaang palad, naglabas ng visa bulletin ng May for June, boom! Retrogression. So, yun. Sobrang ang tagal din ng hinintay. It took like 6 months na nagsawa na lang din talaga ako maghintay, na hindi ko, na kung kailan mo naman hindi ini-expect, boom, yun, doon naman naging current yung PD ko, kasi naglabas ng December 2023 for January 2024 nang sa visa bulletin na okay na yung priority date ko, kasi yung priority date that time is September 2022, so pasok na ako. So yun, since ang validity lang ng medical is 6 months, so nag-medical ako ulit ng December. So, okay na. And by the way, bago pala nangyari yun, bago ko pa nalaman na okay na yung priority date ko. For some reason, siguro blessing in disguise or God's will, na parang last week ng October, nag-book lang ako ng appointment ko. Kasi once kasi nagkaroon nga ako ng interview that time, pero na-cancel. So, meaning meron akong account. So, pwede mo na siya ma-access. So, ngayon ginawa ko, pumunta ako dun sa online account ko sa embassy sa Abu Dhabi Embassy. Tapos yun lang, tiningnan ko lang naman yung mga possible dates for 2024. Tapos meron ako nakita doon na available na date, which is January 17. So binook ko siya. At time inisip ko, sabi ko para at least pag nag-open na ulit or naging current na yung PD ko, madali na lang, hindi na ako mamroblema, which is naging positive ang yun nga ang outcome, kasi nga nung nag-release nung naging okay na yung PD ko, hindi na ako nahirapan mag-book, unlike yung sa mga iba kong kakilala, medyo nahirapan sila, parang nakapag-book na sila ng March or April na or May, ganun, kasi sobrang puno na or walang available date. So yun, I had my interview January 17, 2024. I got my visa packet January 19, so almost 2 days lang, 2 to 3 days, parang ganun. And then binayaran ko na rin yung green card ng same day nung nakuha ko yung visa packet, para wala lang problemahin. And then same day din nag-submit na ako ng resignation sa current work ko that time. And then yun, nag-flight na ako papunta dito sa US ng March 16, 2024, kasi iniisip ko that time na baka nagkaroon na naman ng problema, matengan na naman tayo. So inunahan ko na talaga. And then yun,
um, aral-aral kasi nga sobrang mahirap talaga. Pumunta ako dito sa Florida na April 7 na earlier dun sa start ng orientation or yung top program na tinatawag ko, yung Transcultural Assimilation Program, which is ongoing ngayon. Yun yung pinapasukan ko ngayon everyday nung nag-start siya ng April 22. So yun guys, sobrang it took like 2 years din, almost 2 years yung processing ng papeles ko, yung journey ko. And kung mas napaaga, kung naayos ko yung mga documents ko, kasi since OFW ko nga, mahirap talaga mag-asikaso ng mga paperworks or mga documents sa Pilipinas. So, kailangan mo muna makiusap sa kamag-anak or kaibigan para tulungan ka. Which is buti na lang talaga, mababait talaga yung mga taong tumulong sa akin. So, kaya sobrang salamat. Sobrang malaking parte sila kung bakit ako nandito ngayon. Anyhow, yun nga, siguro talagang God's plan din. Siguro inalaw niya muna ako ma-delay para mas maayos ko yung mga bagay-bagay. Nung nasa UAE ako, syempre may mga, sabihin na natin, may meron tayong mga obligasyon or responsibility na kailangan ayusin. So siguro binigyan ako ni God ng time talaga para magawa yun. At kaya ngayon nga, yun nga lang yung masasabi ko na parang minsan talaga may mga bagay-bagay na minsan hindi natin in-expect or hindi natin may paliwanag. Pero alam niyo yun, just keep the faith and just hang on tighter talaga kay God. Kasi pag para sa'yo talaga yan. Kasi kung ano man yung mangyayari sa atin sa future, na plano na ni God yan eh. Ang kailangan lang talaga natin gawin is just trust the process, trust in Him, and surrender mo lahat. Minsan kasi, di ba, pag nagmamadali tayo or gusto nating nag-apura tayo, mas naging pangit yung outcome. So, yun lang. And sana sa mga waiting, just keep on praying kasi darating din na mapupunta rin kayo dito. Baka una-unahan lang talaga, nauna lang yung iba, nauna lang kami, nauna lang ako, parang ganun. Pero pasasaan pat, magkakasama-sama din tayo, magkikita-kita rin tayo doon. So basta yun lang, tuloy-tuloy lang. Kung nasa current bedside ka, mas maganda yan kasi mas may enhance mo pa yung knowledge, skills in nursing. So yun, kaya sa lahat ng mga waiting, talagang kasama niyo akong nagdadasal na sana one of these days maging current na para lahat everybody happy. So yun lang guys, thank you for watching and good luck.